Hey, magandang araw mga kapasigenyo at mga kababayan. Ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa araw na ito ng balita at kwento mula sa ating mahal ng lungsod ng Pasig. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na labanan sa politika, si Sara Diskaya laban kay Mayor Vico Soto. Pero hindi lang basta eleksyon ito mga kaibigan. May drama, may tensyon at may mga revelasyon na siguradong magpapataas ng kilay mo. Kaya kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyayari, i-like na yan, i-subscribe at i-hit ang bell icon para updated ka sa bawat pasabog natin dito. Hinimok kamakailan ni Sara Diskaya, ang mayoral candidate ng Pasig, ang kanyang mga taga-suporta na manatiling kalmado at iwasan ang pakikipagtalo sa kampo ng ibang kandidato, partikular na si Mayor Vico Soto. Pero bakit nga ba kailangan ng ganitong panawagan? Ano ang tunay na nangyari sa likod ng Peace Covenant event na sinasabing nagdulot ng galit sa maraming residente? At bakit nga ba usap-usapan ang hindi pag-aproba ng City Hall sa campaign kick-off ni Diskaya? Abangan natin yan ngayon sa mga susunod na minuto. So mga kaibigan, simulan natin sa pinakabagong balita. Si Sara Diskaya, kilala rin bilang Ate Sara ng maraming Pasigenyo, ay hinikayat ang kanyang mga supporters na maging kalmado. Pero bakit nga ba? Ayon sa kanyang kampo, dumating ang panawagang ito matapos ang isang insidente sa Peace Covenant event. Isang araw bago magsimula ang opisyal na kampanya para sa mga lokal na kandidato. Ano nga ba itong Peace Covenant na ito mga kaibigan? Simple lang, ito yung plano ni Diskaya na magkaroon ng mapayapa at magalang na eleksyon sa Pasig. Maganda, di ba? Pero hindi ganon kasimple ang nangyari. Ayon sa mga ulat, dumalo si Diskaya sa event na ito pero hindi sila nagkita ni Mayor Vico Soto. Bakit? Kasi daw maaga dumating si Soto. Nagpa-picture-picture sa media, yung tipong kunwari may kinakamayan pero wala naman talaga. Tapos umalis agad. Samantalang si Diskaya at ang kanyang team excited na dumating sa venue pero pagdating nila tapos na pala ang event. Parang pelikula, di ba? Yung feeling na late ka sa party pero hindi mo kasalanan. Ngayon, mga kaibigan, maraming residente ang nainis dito. Sabi ng iba, parang hindi seryoso ang ginawa ni Soto. May mga nagsabi pang parang pangharas yung ginawa niya, lalo na't may kasaysayan na ng tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Pero, teka, bago tayo mag-judge, tignan natin ang buong kwento. Ano nga ba ang layunin ni Diskaya sa panawagang ito? Gusto niya raw ipakita na hindi sila lalaban ng patayan at o patalasan, kundi ang ng tunay na serbisyo. Pero paano nga ba natin masisiguradong mapayapa ang laban na ito? Abangan natin sa susunod na parte. Pero bago yan, kung Pasigenyo ka at may opinion ka tungkol dito, i-comment mo yan sa baba. Team Sara ka ba o Team Bivico? Huwag kalimutan, i-share mo rin ito sa mga kaibigan mo parang updated sila. Okay mga kaibigan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang mainit na issue, ang hindi pag-aproba ng City Hall sa campaign kick-off ni Sara Diskaya. Ano nga ba ang nangyari dito mga kaibigan? Magugunitan nating humiling ang kampo ni Diskaya na makapagsagawa ng kanilang kick-off sa isang public venue sa Pasig. Specific na ang Plaza Rizal. Pero ano ang nangyari? Inaprubahan ng City Hall ang request pero hindi sa Plaza Rizal kundi sa Caruncio Avenue. Problema, gamit na gamit ang Caruncio Avenue ng mga motorista. Kaya napilitan ang kampo ni Diskaya na ipagpaliban na lang ang event. Ngayon ang tanong, bakit ganito ang nangyari? Sabi ng kampo ni Diskaya, parang sinadya ito ng City Hall para maharas sila. May punto sila Kung tutusin, bakit ililipat sa isang busy na lugar kung hindi naman praktikal? Pero sagot naman ni Mayor Vico Soto, hindi daw sila ang pumili ng Caruncio Avenue. Naku, sabi niya, mismong kampo ni Diskaya ang humiling noon.
At may resibo pa siya, application letter, barangay permit, at traffic plan daw mula sa Team Kaya, ni Diskaya. So, sino nagsasabi ng totoo, mga kaibigan? Parang teleserye na to, di ba? Ay, nako. Pero, teka mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa venue. May mga residente na ang nagsasabi, parang sinasadya ng kasalukuyang pamahalaan na pigilan ang momentum ng Diskaya. At speaking of momentum, napansin nyo ba sa mga kamakailang survey, bagamat hindi pa opisyal, tumataas daw ang rating ni Diskaya bilang mayoral candidate. Sabi ng iba, dahil daw sa kakayahan niyang maghatid na tunay na serbisyo like medical missions, financial assistance, at mga plano para sa Pasigueños. Nakikita ng mga tao na seryoso siya, ha? Pero totoo kaya ito? O baka naman may iba pang dahilan? Tignan natin sa susunod na segment, mga kaibigan. Kung gusto mo malaman ang sagot, huwag kang aalis, ha? Pero habang nag-iisip ka, i-pause mo muna to at i-like ang video para naman ma-feel ko ang suporta nyo, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ha? Ngayon naman, kilalanin natin si Sara Diskaya o Ate Sara sa maraming mga Pasigueños. Sino nga ba siya? At bakit siya biglang naging malakas na katunggali ni Mayor Vico Soto? Si Diskaya po ay isang negosyante, philanthropist at may-ari ng St. Gerard Construction, isa sa mga top construction companies dito sa Pilipinas. Pero hindi lang yan, ha? Kilala siya sa kanyang charity works, lalo na sa Pasig. Matagal na siyang tumutulong sa mga mahihirap, medical missions, financial aid, at marami pang iba. Kaya naman maraming residente ang nagsasabi, si Ate Sara, totoong may malasakit. Ngayon, sa kanyang kampanya, may malinaw siyang plano. Gawing smart city ang Pasig. Ano yun? Nako, gamit ang teknolohiya, mga kaibigan. Gusto niyang i-improve ang healthcare, education, at infrastructure ng lungsod. Halimbawa, nangangako siya ng modernong ospital, mas magandang paaralan, at kahit one-stop shop government center para mas madali ang transaksyon ng mga tao. Sabi niya, hindi lang salita, gagawa ako. Malaking pangako yan, di ba? Pero, kaya nga ba? Ayan ang tanong. At teka, hindi lang yan. Sa mga survey na lumabas kamakailan, tumaas daw ang ratings niya. Bakit? Sabi niya ng mga residente, nakikita nila ang tunay na serbisyo niya kahit hindi pa siya nakaupo. Halimbawa, ang St. Gerard Charity Foundation niya, matagal nang tumutulong hindi lang sa Pasig, kundi sa ibang panglugar. Kaya naman, marami ang nagsasabi, mga kaibigan, kung si Ate Sara ang manalo, baka mas maramdaman natin ang progreso. Pero teka, fair din natin kay Mayor Vico, marami rin siya nagawa sa Pasig, tulad ng mga proyekto sa edukasyon at kalusugan, just to be fair. Sa mga tanong, sinong mas kailangan ng Pasig ngayon? Ngayon, ikaw, ano sa tingin mo? Team Sara ka ba dahil sa malasakit niya? O Team Vico ka pa rin dahil sa track record niya? I-comment mo na yan sa baba at kung may kakilala kang Pasigueño, itag mo sila para makisali sa usapan. Okay, mga kaibigan, malapit na tayong matapos sa ating ilang minutong kwentuhan natin ngayon. Ano nga ba ang natutunan natin? Una, hinikayat ni Sara Diskaya ang kanyang supporters na maging kalmado lang. Kalmado lang. Sign na gusto niya na mapayapang laban. Pero sa likod nito, may tensyon mula sa Peace Covenant event hanggang sa kontrobersya ng campaign kickoff. Pangalawa, may puntong kampo ni Diskaya na parang may harassment mula sa City Hall. Pero may resibo rin si Vico na parang hindi naman ganoon ang nangyari. At pangatlo, si Diskaya bagong mukha sa politika pero may track record ng serbisyo. Tumataas sa surveys at nangangako ng pagbabago. Pero sa huli, mga Kapasigueño, kayo pa rin ang magdidesisyon. Sa darating na Mayo 2025, sino ang iboboto nyo? Si Sara Diskaya ba na may bagong plano at malasakit? O si Vico Soto na may napatunayan na? Ang malaga, maging matalino tayo sa pagpili. Huwag tayong magpapadala sa emosyon o fake news, Kaya naman, kung gusto mong updated sa ganitong mga kwento, i-subscribe na yan at i-like at i-share sa mga kaibigan mo. #WalkWithLan.
Salamat sa inyong panonood mga kaibigan ha. Ako si #Wokutlan at hanggang sa susunod na video, ingat kayo lagi at huwag kalimutang magmahalan tayo bilang mamamayan at kayo mga taga-Pasigueño. Ha? Matatag na Pasig. Okay? Bye-bye!